Happy Father's Day celebration po sa lahat po ng mga tatay po ng ating simbahan at sa lahat po ng mga kapatiran, mga bisita. May kita akong ilang mga panauhin po natin. So salamat po ng marami sa pagkakataon po na tayo po ay nagkakaroon ng ganitong mga pagpupugay sa mga ama. So tayo po ay mag-aaral na ng Bible. Ang ating topic this afternoon ay the biblical duties of every daddies. Yan. Hello, everybody's. Ephesians chapter 6 verse 4. Inaniyahan ko po ang lahat na tayo tumayo muna. At bilang paggalang po sa salita ng ating Diyos, Ephesians chapter 6 verse 4. Kung nakita nyo na po, ay ating basahin sa wikang Tagalog and after that ay sa wikang English. Okay? Chapter 6, verse 4, Tagalog. Handa? Basa. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa wikang English po, ready read. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin muna. Salamat Panginoon sa biyaya po na nagkasama-sama kami ngayon pong hapon. Salamat po sa pagkakataon na muli makakapag-aral kami ng iyong salita. Salamat po sa mga naging bahagi na po ng programa ng pagsamba sa iyo, Panginoon. Bagaman pag-uusapan po ay ang mga tatay, pero Panginoon, totoo po na ang pagiging father ay reflection po ng iyong mabigat na mandato po sa mga kalalakihan na pangunahan po ang pamilya na ikaw ang nag-institute originally sa Garden of Eden pa. Salamat po sa pribilehiyong ito at muli dumadalain kami ng pagpapatawad niyo po sa lahat ng nakita niyo na kakulangan, kalabisan sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Ikaw ay aming pinapasalamatan. Ngayong hapon po, sa aming pag-aaralan, ito po'y maging paalala sa amin ng mga tatay na, maging instruction din po sa mga susunod na magiging mga father in the future. At kayo po, O Diyos, ang tunay na magpapala po sa aming lahat. O Diyos, purihin ka po ngayong hapong ito. Lahat na ito'y aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po ang lahat. Isa sa sikat na mga ngawit yung babae na si Taylor Swift. Isa siya sa kinikilala ng maraming kabataan na non-Christian and even some Christian ay alam ang kanyang kanta. Isa sa kanyang naging rally, isa sa naging salita sa kanyang parang rally or advocacy is F the Patriarch. Okay? F, that's a cuss word na minumura niya ang patriarchy. Okay? Pagsabing patriarchy is the leadership of the father. So, sabihin po, merong talagang problema ngayon ang ating society ginagalawan when it comes to fatherhood. Inaatake from outside ang pagiging isang tatay. Kung paanong issue ang what is a woman, nagiging question din ngayon, what is being a father? And ito'y inaatake sa mga worldly outlet. Yan po'y nangyayari. Ang issue about sa patriarchy or yung tinatawag nating pagiging isang ama. So may mga tao na nai-impluwensyahan nun, kaya nagkakaroon ng maling view pagdating sa pagiging isang tatay. Ngayon po, naalala ko lang yon kanina habang nagkakaroon tayo ng ganitong program na tayo mapalad pa, na tayo may mga tatay pa. Amen? And we love our daddy. We love our father. Gaya ng itinuturo ng Biblia. So ang ating book po na pag-aaralan ay Ephesians. And kanina Ephesians din yung tinalakay ng ating pastor about the grieve not the Holy Spirit. Kung inyong mapapansin po, ang aklat ng Efeso, pag inyong babaybayin po yan, it talks about the Spirit-filled walk na tinalakay po yan sa chapter 5. Yes, chapter 4,
Then sa chapter 5 ay tinalakay na po yung ilang application yan. Natalakay sa chapter 5, yung tungkol sa pagpapasakop ng babae sa asawa, pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa. Then pagdating sa chapter 6, ang tinalakay na po dyan ay ano naman ang role ng isang spirit-filled na anak, kundi yung magpasakop sa kanyang, sabi, children, obey your parents in the Lord. Pagkatapos matalakay ni Apostle Paul, bumalik uli ang talakayan naman sa honoring the father and the mother and yung promise nito. And then sa chapter 6 verse 4, ang napagtuunan ng pansin naman is about the fathers. Kung niyo po nakita sa inyong Bible, ang Bible kasi magkakadugsong yan eh. Yung kwento niyan ay parang kadena na build up, nagbi-build up siya ng doctrine and then application in the later part. And dito po, nasa sa application part na si Apostle Paul ng tungkol naman sa fathers. Bagaman na nakalagay po dyan fathers, pwede yung gamitin sa parents. Pero dahil ang ating topic ay pang mga tatay, so atin pong gamitin yung mismong text na nakalagay na ito, yung any fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Akala ko'y mahaba ang tatalakay ni Pablo tungkol sa ano ba yung dapat gawin. Kasi ang ating topic nga po ay the biblical duties of every daddies. Okay? So, atin na pong pag-usapan ito. Bahagi ng ating introduction, ating babalikan po bakit ito'y binabanggit ng Panginoon. Okay? So, in the first century, Roman father, nung unang panahon, ng time ng Roman, may tinatawag po na pater familias. Ang pater familias is the oldest living male. At ang tatay noon ay ganito ang kanyang kapangyarihan. He have the absolute authority within the family. Nung unang panahon po, nung first century, ang tatay, pag sabi ikaw ay tatay, ikaw ang pater familias. You have the absolute authority within the family. Meaning to say, the family affairs, property, religious rights. He had power over his children, including the power of life and death. Okay, unawain niyo po ito ha. Ang sinusulatan ni Pablo dito ay ganito yung konteksto. Okay? Ang tatay noon dati ay sobra ang kanyang kapangyarihan. Dahil tinyo po, nung first century, kaya ito ay para mas mauna, ba't ito yung sinulat pa? Isa dyan naman ito yung common ang ginagawa dapat. So, alamin natin yung background ng sinulatan ni Pablo. Dati po nung unang panahon, ang tatay ay ganito. Pagka nanganak ang asawa, nanganak yung asawa, hindi yung apat ang asawa, yung asawa. At ipinanak yung baby at tumungo ang tatay. Tumungo sa bata at dinampot ang bata ay mabubuhay. Pero pag ang bata ay tinunghan ng ama at tinalikuran, ang bata ay itatapon. Ganun ang kanyang authority dati. Ito po ay pinatunayan sa isang archaeological letter na nasulat na nakita. Ito po ay letter ng isang soldier na ang pangalan ay si Hilarion, hindi Higino, Hilarion, sa kanyang asawa na si Alice, 1st BC. Okay, tingnan yung background kung gaano kamakapangyarihan ang tatay dati. The letter discusses the couple's child and Hilarion's instruction regarding the potential birth of a daughter. Paiksain ko na lang po. Yung letter na nakalagay doon ay ganare. Alice, ako ay magpapadala ng pera sa iyo para sa ating pamilya. Balita ko'y malapit nang ipanganak ang ating anak. Ang sabi ni Hilarion sa kanyang asawa ganito, pagka lalaki ang iyong anak, buhayin mo. Pag lalaki ang anak, buhayin mo. At ang sabi, pagka babae ang anak, patayin na lang. Okay? So, pag binasa niyo ang Ephesians 6, yan ang background ng Roman Empire. That time. Kaya ang pagiging tatay noon ay iba ang style. Kaya nung si Pablo ay kinakausap niya ng mga ligtas na mananampalataya, ito na yung kanyang tinuturo sa mga tatay. Ito'y pag binasa natin sa ating context ngayon, parang sadya naman na ang tatay ay dapat ganito. Pero nung unang panahon, hindi gano'n na parang pinamamild ng Bible
ang ugali ng mga ama ngayon sa ating binabasa. Kasi talaga po dati, pagka ikaw ang tatay, pag hindi kita tinanggap na anak, 18 anyos ka, ikaw ay alipin. Kapantay ka lang ng alipin pag hindi ka tinuring na anak. So ganun sila makapangyarihan nung una. Ngayon, bakit may paalaala ang Bible? Nang pumasok ang Christianity sa buhay ng mga taga-Efeso, nagkaroon ng pagbabago. Tingnan niyo po yung pagbabagong nangyari. Number 1, ito naman po yung 3 puntos, pero mahahaba ang subpoint. Okay? Ano ba yung biblical duties of every daddies? Okay? Biblical. Siyempre, practical, we provide. Dapat sa tatay ay provider. That's practical. Pero ano ba yung biblical duties ng bawat tatay? Number 1, nakalagay naman po sa verse. Una, any fathers, provoke not your children to wrath. Okay? Una natin palang duties, mga tatay po, ay ganito. Provoking them not. Sa Tagalog, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Nung ito yung nabasa kong talata ito, talaga ako, anong ibig sabihin na huwag mong galitin ang iyong anak? Anong ibig sabihin nun? Alam niyo ang balik niya sa atin? Tayo talagang mga tatay, tayo magaling mang-iyamot din. Isa sa oketero sa pamilya ay mga lalaki. Ngayon, may paalala ang Bible sa atin pagka tayo magulang na. Ang sabi ng Bible, provoke them not to anger. Ano yung word na provoke? Yung word na provoke means parogexo, na ibig sabihin ay to rouse to wrath, to provoke, exasperate, sadyang galitin, or anger. Bakit ito yung nabanggit? Kaya po ito binabanggit nga po natin kasi yung first century Christian, ganon, na ang mga tatay ay nanggagalit ng anak. Ngayon, ano yung application po nito? So ito po yung aking pinakinggan. Ano ba ang meaning ng provoking to anger? Baka kasi ito yung magawa natin sa atin po mga anak. Ay isa sa biblical duties natin ay provoke them not. Okay, wag natin silang gagalitin. Okay? We don't need to rouse them to wrath ang ating mga bata. Number 1, ways we provoke them. Okay? Number 1 po ay yung ang bata pala ay napoprovoke or sila ay nagagalit natin bilang magulang when we overprotect them. Yan po yung nakalagay. Overprotection. You fence them, bawal kang lumabas, dito ka lang sa loob ng bahay, bawal kang bumuksan ng bintana, huwag kang lalabas, huwag kang lalanghap ng hanging magabok, dito ka lang. Ang bata, ang nararamdaman niya ay siya ay nasasakal. So yung pala pong we protect them, but yung overprotective ang magulang, that rouse anger from the child. Yan pala po, isa, sabi ng isang matagal ng magulang, fence them, deprive them of freedom. Dahil makikita nila, yung iba naman ay pwede naman ba't ako'y bawal? Nakikita niya sa mga we talk about yung kasi meron talagang ganyan yung bawal, yung sobrang higpit. Yan pala pong sobrang higpit din, ito yung mahirap din talaga, iniisip ko. Dahil ang anak ko po'y babae. Ito yung pinapakinggan ko, paano ko ako ito? So, wisdom din sa Panginoon na ating gagawin dito. Pero, isa po sa nakakagalit sa bata, sa ating mga anak ay overprotection. Okay? Katulad ng tanong nung tinula kanina, ako'y nagtataka, bakit ang higpit-higpit mo? Walang problema yon. Pero yung sobra, yung pala po ay nakaka-rouse ng kanyang galit. We provoke them to anger. Okay, overprotection. Number 2, under ng ways we provoke them, favoritism. Favoritism. Sa Bible ay may kwento ng ganyan. We provoke our children to wrath when we have favorite sa ating mga anak. Buti na lang, anak ko iisa pa. So wala akong pwedeng sabihin, may favorite. Daddy, sinong favorite mo sa aming dalawa? Okay? Ang mame. Genesis 25:28. Tingnan po sa Bible. Genesis 25:28. Ito yung very classic example
na nagkaroon lalo ng matinding rivalry si Jacob and ni Esau dahil sa kanyang mga magulang na merong naging paborito sa anak. 25:28. Na ang sasabihin ikaw talaga, hindi ka katulad ng kuya mo. Ang kuya mo hindi ko naging problema. Ikaw ay laging problema. Hindi ka nakagaya sa ate mo na matipid. Yan, yung mga tapo ng salita ay they can provoke anger sa bata. Favoritism, tingnan nyo, 25:28. Sabi ng Bible, minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangasuhan at minamahal ni Rebecca si Jacob. Kita nyo yan? Ano nangyari sa magkapatid na yan? Muntik na magpatayan yan. Why? Dahil ng mga magulang na merong pinapaboran sa kanyang mga anak. So it roused anger. Sabi pa naman sa Bible, provoke them not to anger. Mahirap yan pag tanong, Daddy, sino mas favorite mo sa amin ni ate? Oo. Ikaw ang favorite ko ngayon. Pero mahirap yan. Ang tamang siguro isuot lang dyan, pare-parehas ko kayong mahal. Tama po ba sa mga tatay na madami? Akin iisa pa hindi ko to maintindihan yung pakiramdam Kuya Ambet na magtatanong ang anak ng sinong mas yung ganong pakiramdam. Pero pagka tayo may pinipili, mas pinapaboran, it can cause, we provoke them to anger. Okay? Yan po ay ayon sa mga pag-aaral na ways to provoke them. Letter C, pushing for achievements. Ways we provoke them. Pushing for achievements. Academics, athletics, economics. Ano pong ibig sabihin nito? We provoke them to, kasi sabi, fathers, provoke them not to anger. Ano ba yung provoke them to anger? What provoke our child to be angry with us? Yung you push them for achievement. I'm not saying wag i-encourage mag-aral, pero ang sinasabi po rito na, yung gangga na rin, alam mo, no, ako'y bata, ako'y valedictorian, bakit hindi ka makamana sa akin? Dapat ako'y, kung hindi mo matapatan, ay malampasan mo. Tandaan niyo po ba yung isang anak ng isang dating senador na nagpakamatay? Kung niyo maaalala, senador sa Pilipinas. Bakit? Ang kanyang magulang ay sobrang galing talaga. Hindi niya maabot ang standard ng kanyang magulang. Anong kanyang ginawa? Nagpakamatay na lang. Bakit? Hindi niya maabot yung standard na gustong maabot ng kanyang magulang. Yung isang bata na napanood ko naman, nagte-treadmill siya. Kasi yung kanyang daddy, bodybuilder. Anak, mag-treadmill ka. Kita mo doon sa video. Kasi may CCTV ang gym. Yung bata, ilang beses ang bumagsak sa treadmill. Tayo! Kailangan lumakas sa katawan mo. Tayo! Namatay yung bata. Multiple trauma. Why? Pinupush nung daddy niya para maging athletic din. Hindi nga ganun yung bata. So, pag hindi ito naintindihan, iba ka sa iyong anak. Iba ako kay Amber. Mahirap, ba't ang daddy mo ganyan? We exasperate them. So, we provoke them to anger when we push them sa isang bagay na hindi naman ikaw siya. Academics, athletics, or economics. It can provoke them to anger. Letter D. Discouragement. No approval, no reward. Ito yung naging tampo ng prodigal's brother. Nabasa niyo po sa Luke. Anong tampo ng prodigal's brother? Hindi yung prodigal son, yung kanyang kuya. Tingnan nung dumating yan, yung anak mo na inaksaya ang iyong pera, ipinaghanda mo pa? Ako? Kahit kambing, nakinagat ng aso. Alam natin yung kwento. It talks about, mali naman talaga yung kuya, dapat natuwa siya. Pero may makikita ka rin dong side na hindi, parang wala siyang nararamdaman na approval sa kanyang ama. That time. Possible na yun ang nasa isip niya. Buti pa to ito yung anak na pasaway, siya pa yung napupuri. Ako naman, ginawa ko na lahat, wala man lang, yan. Yan yung mga tagpo na pwedeng ma-provoke sa anger ang ating mga anak. Yung tinatawag nating no approval, no reward, discouragement. Letter E. Ways we provoke them to anger, failing to sacrifice for them.
Failing to sacrifice for them. Ito'y nangyayari po. Halimbawa, nakoy, paano ako makakapunta dyan? Ako'y may lakad din anak. Hindi ko mapupuntahan yan, mahalagang event sa kanyang buhay. Meron ka ding Zumba, kaya hindi ka makakapunta. Nalaman na ganon. Naunawan niyo po? Nakakagalit yun sa mga bata. Sa ating, parang dating, mas mahalaga. Ako pala parang panggulo lang sa schedule mo. Yan ang pwede niyang maramdaman. Kaya we provoke them to anger when we fail to sacrifice for them. Okay? Kita niyo po yung mga video ngayon nakalat. Dahil sa pagtutok sa cellphone, yung anak nalunod na, yung anak nabangga na, mas tutok siya sa kanyang agenda. Ang tinututukan niya yung aking agenda. Napapabayaan ang kanyang anak. So, they fail to sacrifice for them. Ang ramdam ng bata dyan, ako ay parang sabit lang. F, failing to allow for growing up. Ito po yung kasamahan ng una kanina. Yung takot tayong sila magkamali at mahirap naman nga yan. Pero totoong buhay po, dapat pala ang mga bata ay hinahayaan din nating magkamali. Ako na. Lagi ka namang mali ang iyong paggagawa niyan. Alam niyo, hindi sila natututo dun. Paano matututo yun? Pag hindi mo siya hinayaang magkamali. So, ang dating po niyan pala sa bata ay, you do not trust me. Hindi mo ako pinagtitiwalaan. Kaya ayaw mo akong pasubukin niyan. Ayun, yun po. At it can create sa puso ng bata, ng anak natin, ng anger. G, neglect. Pabaya. Yung pagpapabaya. Ito yung kasamahan na po ng ating napapag-usapan na nung mga nakaraan pa, na napabayaan yung kanyang anak, nasunog ang bahay, patay parehas. Nagbibilyard sa loob ng resort, nasa sa tabi ng swimming pool yung dalawang bata, nalunod, na-neglect. Dalawang neglect, yung hindi dinidisiplina, that's also negligence. Pinababayaan na lang sa kanyang gusto, that's also neglect. Not only neglecting nung pagbibigay po ng karapat-dapat na mga bagay sa kanya. So maraming ways we provoke them to anger. And last two, na posibleng mayroon pa pong iba, pero marami pang, ito lang yung ating nakita. What provoked them to anger? Ay, ang duty ng daddy? Provoking them not. Bitter words. 1 Samuel chapter 20, verse 30. Yung bitter words, they can provoke anger. Kaya ano bang hirap na rin. 1 Samuel 20:30. Ano po nakalagay dito? Ito'y tagpo ni Saul at ng kanyang anak na si Jonathan. Hindi kasi itinuturo ni Jonathan kung nasan si David. Tingnan ang imik ni Saul sa kanyang sariling anak na lalaki. 20:30. Nang magkagayoy, nag-alab ang galit ni Saul laban kay Jonathan. At sinabi niya sa kanyang anak ikaw ay anak ng masama at mapanghimagsik na babae. Anak niya yon. Pero ang sabi niya sa English ay, you are son of perverse and rebellious woman. Nanuhan niyo po yon? Siya ay tatay, pero sabi, talagang ikaw ay anak ka ng pokpok? Anak ka ng babaeng mababa. Ano nangyari kay Jonathan? 30. Okay? Ayun, yung tumindig siya, sorry. Yes. 34. And Jonathan arose from the table in fierce anger. Kaya tayong mga daddy, talagang be careful kung anong ibabrand natin sa ating anak. Halimbawa, ikaw mismo ang nagbansag sa anak mo ng mapangit na titulo. Pwede niyang madala yan.
Ito, si Saul, sabihan ang kanyang anak na ikaw na anak ng, ano yun? Ang term? Ikaw na anak ng masama at mapanghimagsik na babae. Di kong aririnig ng asawa, ano siya sabi mo ako'y masama? Naunahan yun? Sa sobrang galit ni King Saul. Kaya ito talaga ipaalala sa atin. Bitter words, it can make or break them. It either break them or make them. Yan po, ang power ng salita. And the ways we provoke them. Chapter 30 din ng 1 Samuel. Ito talaga masama ang record itong mag-amang ito eh. 1 Samuel chapter 30, 23 and 24. Kailan when we provoke them to anger, kailan nangyayari po yan? 30 verse 23. Oh, sorry. Hindi. Yung chapter 20 verse 23, I think. Yung sisibate ni Saul, yung kanyang anak. Verse, yun, 20:33. So, mali po yung aking ano. Di nagtanong si Jonathan, ba't ka papatayin si David? Ano ko ganun? Para nag-uusap sila sa table eh. Anong ginawa ng tatay? At inihandulong ni Saul ang kanyang sibat sa kanya upang saktan siya. Sisibatin ang sarili niyang anak. It talks about physical cruelty. So ito yung ilang mga bagay sa Bible. Marami pa tayong pwedeng aralin, pero tama namang paluin. Pero yung sisibatin mo ngayong anak, tama ba? Hindi po yung tama. So anong mapoproduce nun? Sa puso, hindi matutuwa. Ang ramdam nun ay hindi mo siya mahal. Ang gusto mo patay na siya. Bakit? Ay sisibatin eh. Tapos malaki na si Jonathan. Hindi na yung para hambalusin mo pa. Okay, mamaya pupuntahan natin yung pagkakaiba ng nung admonition at saka nung isa, yung discipline and saka yung last point mamaya natin. Pero ang number 1 po, na sa atin naman, sa ating lahat po, ito'y paalala sa atin na provoking them not. Yan ang utos sa atin po ng ating Panginoon. Because meron nagsabi, children who live in cruelty feels condemned. The child who lives in hostility, yung away, he fights. Ang bata na nabuhay sa ridicule, pinupulaan lagi at hinahamak, he will feel shy sa kanyang sarili. Ang bata na nabuhay na laging hinihiya, will feel guilty. Ang bata naman na nabuhay na ikaw ay nagpapasensya sa kanya, he will be patient. Ang bata na nabuhay sa encouragement will be feel confident. Ang bata na pinalaki sa papuri ay matututuring mag-appreciate. Ang bata na nakakakita ng katwiran ay magpapairal din ng justice. Ang bata na nabuhay sa security, makakaramdam din niya ng tiwala. Ang bata na na-approve mo ang kanyang ginagawa, good job, very good. I like that. Keep up the good work, will accept himself. At ang bata na nabuhay sa acceptance and friendship will learn to love others. So, balik rin natin. Ito yung negative ang unang ibinato ng Bible. Provoke them not to anger. So, sa ating pong mga tatay, ba tayong pinaalalahanan yan? Kasi ang malimit, gumawa ng ganitong kakulitan, ay tayo talaga. Kaya sa atin yung pinaalala eh. Minsan kami kinukulit mo naman kasi, oo nga. Ginagalit, alam yung minsan ginagalit sadya. Yung pala may time na hindi rin talaga tama. Kaya ito dapat nilalakdawan na itong verse na ito. Okay. Pero yun po ang paalala sa atin, biblical duties of every daddies. Number 1, provoke them not to anger. Okay? So, malalim ito. Number 2, na nakalagay sa Bible, na duty natin. So, punta tayo sa positive naman. Okay? So, yung negative na dapat nating iwasan po, mga daddy, to provoke our children to wrath. Okay?
Next na part ng verse. And ye fathers, provoke not your children to wrath. Secondly, actually, dadalawang puntos naman po ito Provoking. Secondly, na hinati lang sa ilan. Provoke them not to wrath, but, ito po yung positive, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yan. Yung number 2 ay bring them up. Bring them up. Ito na yung mahirap. Okay? So, bring them up. So, yung isa, don't tear them down. Walang nagiging kang lupa pag winawasak mo ang teritoryo ng iba. So, yung winawasak mo lang. So, ito namang ikalawa, you need to bring them up. Ang bata talaga po, ako isa pa naman ng anak at ilang taon pa akong tatay, talagang ang bata, kailangan mo talaga siyang turuan. Pag pinabayaan mo yan, na maghusa sa kanyang sarili, hindi talaga yan matututo. Basta. Tingnan po, ano ang ibig sabihin ng word na bring them up? Means to nourish up to maturity, to nourish, to nurture, to bring up. Bring them up in what? Okay, ito po yung ultimate guideline sa ating mga tatay, Deuteronomy chapter 6, 4 hanggang 12. Ito ang ultimate guidelines sa atin. Paano ba i-bring them up? Paano ba papalakihin yung mga bata? Saan sila dapat i-guide? Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 12. Okay, Deuteronomy chapter 6, verse 4 hanggang 12. So nasa topic na tayong bring them up. Pag sabing bring them up, it talks about to nourish up to maturity, to nourish, to nurture, hindi to torture, to bring them up. In what? Deuteronomy chapter 6. Ito po yung very isa sa familiar text sa atin, ito yung Shema sa Israel, at ito naman po yung guideline sa atin tungkol sa pagpapalaki ng ating mga anak, based po sa Bible. Ano ang nakalagay dyan? Verse 4, we need to bring them up to recognize that God is supreme. Ito po yung medyo madami-dami. We need to bring them up, turuan natin sila na ang Diyos ang supremo. Ano nakalagay? Verse 4, dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Anong tinutukoy dyan? Israel, hindi yung Diyos-Diyosa ng Egypt ang dapat nyo makilala, kundi si Yahweh, the only true God. So pagka tayo po pala yung mga tatay, isa talaga sa ating trabaho ay to bring them up in what? To know that God is supreme. Yun ang talagang ating pinaka magandang maituro po sa kanila. Kaya mabigat ang maging tatay. Hindi naman kung ano lang gagawin mo Nabili ko ng gatas, nabili ko ng diaper, that's good. Practical yon. Pero sa biblical aspect, anong ituturo sa anak? We need to teach them to recognize that God is supreme. Number 2, verse 5. Iyong iibigin ng Panginoon mong Diyos. Anong ituturo sa ating mga bata? To love God. Recognize God, that He is supreme. Letter B, to love God. Anak, dapat matutunan mong ibigin ang Panginoon. Diyan natin sila huhubugin. Ano kang hirap na rin trabaho ng are? Ito yung trabaho ng isang daddy. Mga magiging tatay, ito yung susunod niyong gagawin. Okay, after ng honeymoon at nagkaanak na. You need to learn to teach your children to recognize that God is supreme. Verse 5 ng Deuteronomy, to love God. Yung ituturo natin, sabi ng Biblia, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Letter C. Verse 6. Ang ituturo pa sa bata ay ito. And these words which I command thee this day shall be in your heart. Ano pong tinuturo naman din To recognize, to obey His word. Verse 6. At ang mga salitang ito na aking iniuutos. Di gayon ang ituturo sa bata. Ano ituturo sa bata? Mahalin mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos.
Mm. Kaya, ano ba ang parameter ng matagumpay na pagiging tatay? Ang parameter o yung pinaka-standard na paano ko masasabi na ako ay naging mabuting tatay kay Amber pagka ako'y matanda na? Paano ko masasabing ako talaga naging isang mabuting ama sa aking mga anak? Mga anak. May plano pa. Sa aking anak. Ano ba yung standard? Eh di ito, natutunan ba niya na ang Diyos lang ang supreme sa kanyang buhay? Siya ba ay natuturing magmahal sa Diyos? Ang aking bang anak ay napatuto ko rin na maging masunurin sa salita ng Diyos? Ito yung malupit, tatay. Mga tatay, verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. And thou shalt teach them diligently unto your children. Ano pong ibig sabihin yan? We need to teach by example. Kaya mabigat ang duty ng isang tatay na Kristiyano. Why? We need to teach the Word of God by our example. Sa sarili nating mga halimbawa. Kaya sabi rito ng Bible, iyong ituturo ng buong sikap. Ay, bakit kailangan sikapin? Ay, hindi nga madali yung gawin. Hindi madaling ituro at madaling aralin, madaling basahin, pero yung ipamumuhay araw-araw, ang salita ng Diyos, mahirap po yan. Pero yun ay duty ng mga daddy, ng mga magulang. Apo, yan ang nakalagay. Use to teach by example. Okay? So, yan po yung ating susunod na verse 7. You will teach them diligently unto your children. Verse 7 and 8. Ito naman yung lagi natin nababasa na. Ang nakalagay dito, at iyong ituturo, anong gagawin para maituro? Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad, pagka ikaw ay nahihiga, pagka ikaw ay bumabangon. Anong ibig sabihin nito? You use life as classroom. When you teach children, yung ating anak, sabi, provoke them not to anger. Ang sunod naman ay, but, ang sabi, bring them up. Paano? Ibibring them up ang mga bata. Ang sabi rito, use life as classroom. Mali pong isipin natin, tayong mga magulang, na ang Sunday school teacher ang bahalang magturo sa aking anak. Ulitin ko po, hindi responsibilidad ng ating mga Sunday school teachers ang pagtuturo sa ating mga anak. First and foremost. Nagkakamali ka. Hindi ko tuturo ito ng Bible. Tinuturo naman sa simbahan. You are wrong. Wrong mistake. Bakit? Ang unang pastor ng pamilya ay tayo. May tatlong role ang tatay sa family. Ikaw ay king. Ikaw ay prophet. Ikaw ay priest sa iyong pamilya. Hari. Hindi ang mami ang hari. Okay? Pero, the law of the wife. Ikaw ay priest. Bakit? Ikaw ang namamagitan. You pray for your child. Ikaw din yung prophet. Ikaw ang nagtuturo sa iyong pamilya. Opo. Kaya mabigat ang maging tatay. Kasi, hindi, nandiyan naman si pastor. Nandiyan naman ang mga Sunday school teacher. No. Yung instruction ng Bible ay nakaangkla sa balikat ng mga ama. Opo. Kaya ako, pagka ako po ay nakakapagturo sa iba, sasabihin ni Amber, Daddy, ako naman ang iyong turuan. Alam niyo, may tama sa puso ko yon. Pagkagabi, Daddy, story time na. Hindi ko matanggihan ang anak ko. Bakit? Ay, maghapoy ako'y nagtuturo sa kung kani-kaninong tao. Ako'y nagbabahay-bahay. I teach many people. And yet yung anak ko magre-request, Daddy, story time. Hindi talaga ako matanggi. Why? Tama lang yun. Pangit namang natuturuan ko yung ibang tao at ang sarili kong anak ang hindi ko natuturuan. Ay ano yun, di pakitang tao. Kaya sabi ko, tama lang. Kaya siya ako'y pagod na. Okay. Tapos na. Isasara ko na yung libro. Tama na.
Dadalhin ko doon sa nakakatakot, yung pinapako na si Jesus. Daddy, tama na. Alam ko na kung saan siya takot ng mga tagpo. Doon ko dadalhin para ako tigilan na. Pero ang puntos, talagang gusto, pag may nakita yung magazine na pambata, yung pinamimigay po namin, Daddy, ikwento mo to sa akin. Ano to? Yan. Babaybayin mo na naman yan. Pero bakit dapat yun? Yung pala'y trabaho ng ating pagiging tatay. That is our daddy's duty. Apo. Kaya, walang choice. Use life as classroom. Kailan siya tuturuan? Habang, sabi ng Biblia, ikaw ay nakaupo, nakahiga, naglalakad. Ibig sabihin, ang pagtuturo ng Biblia, hindi lang pag Sunday, kundi daily. Apo, daily. Hindi mo kailangang, upo tayo anak, at ikidudoktrinahan ko. Hindi naman ganun. Kita, mauumay, lalo pagkabata, yung kayo simple nagdadaldalan, habang kayo nainom ng kape, sabi nga sabi ng kape, si Jerome, habang nainom ng kape, alam mo, mapait ang buhay, pero magkikito kayo mag-ama, you can talk with you use life as classroom. Bisabihin, hindi kailangan may blackboard at saka pentel pen. Yung daily, pwedeng mag-impart tayo ng knowledge sa ating pong mga anak, lalo sa malalaki na. Yung amin, mga talagang, hindi ko pa alam kung ito ano kayang naintindihan ito siya, sabi ko. Letter G, live reminders of divine priority, verse 8 and 9. Balik tayo sa Deuteronomy. Ano man po yung last point na. Okay? Una ay provoke them not to anger. Then, bring them up. Bring them up to recognize God, to love God, to obey His word. Bring them up by teaching by example. Bring them up by using life as classroom. Bring them up by living reminders of divine priority. Verse 8 and 9 ng Deuteronomy. Anong pinapagawa sa Israel dito dati? Itali na pinakatanda sa iyong kamay. Isulat sa pintuan. Oy, dapat hindi na Tanduay Ram, ESQ. Ay mga tatay, mahihilig pa naman tayo sa mga ganyan dati na tayo unbeliever pa. Talagang hindi man babae, puro babae na sa dingding. Hindi ni meron. Ano dapat nakapaskil na sa bahay? Ang sabi, lagyan ng mga talata. Tama nga pala po yun. Lagay mo sa rep. Ang tamad ay huwag kumain. Yun ang mga nakalagay dapat doon. Lagay sa rep yan. Ang tamad ay huwag kumain. Okay? Tapos yung pagtanghali na, ikay bumangon, ikaw na tamad. Baka ma-provoke to anger. Hindi, verse yun. Okay. 8. Sabi, iyong itatali sa iyong kamay, tali sa noo. Hindi man literal mong itatali ito. Dati ito'y ginagawa ng Hudyo ng literal. Ang idea lang po, madali siyang ma-remind. Live reminders sa ating pong mga anak na from time to time, may mababasa siyang verse sa iyong bahay. Pag binuksan na iyong tablet ng iyong anak, hindi ko ano-anong makikita. Hindi, wait lang ha. At delete history. Bakit? Mahihiya ka na makita ng iyong anak na babae o lalaki ang pinupuntahan mo. Ang dapat nilang ang reminder na makita nila yung pagiging priority ng Diyos sa inyong buhay, pamilya. And last dito sa what? To bring them up. To warn them of the evil around them. Verse 10 ng Deuteronomy 6. Ito po'y dapat maituro din sa ating mga bata. Yung paalalahanan natin sila na ang mundong kanilang ginagalawan ay masama. Verse 12, mag-ingat ka. Yung word na, beware. So bilang magulang, lalo po yung malalaki na ang mga anak, isa sa atin pong i-bring them up is to warn them of the evil around them. Verse 12, then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Kung yung titingnan, parang dalawa lang naman ang talagang biblical duty ng tatay, to provoke them not to anger and to nurture them. To bring them up. Tama, to bring them up. Pero yung bringing them up ay may dalawang sanga sa Bible. Inyong balikan po yung, at dito tayo magwawakas, sa dalawang
way of bringing them up. Dalawa. So, akin lang pong in-enumerate yun na sa Deuteronomy na dito natin sila palalakihin sa A to H na ito. Pero paano yun gagawin? Dalawang paraan. At naka-enumerate naman po sa Bible ang way. Ephesians 6 verse 4. Nakalagay, bring them up, una, doon sa nurture and admonition of the Lord. Sa Tagalog, inyong turuan sila. So, yun ay talagang tuturuan po. Okay? Napakahalaga na talagang magulang po ang magturo. May AI na po ngayon. May artificial intelligence. So pagka ang magulang ay hindi nag-i-intervene, hindi masama ang AI, okay, per se, hindi siya evil, pero pag hindi naging maingat tayong mga magulang po, ang mangyayari, ang authority ay hindi na ikaw. Mas naniniwala na sila sa sinasabi ng AI, ni Gemini, ni DeepSeek, ni Grok, ni ChatGPT, at nung sino-sino ang AI pa, kesa sa'yo. Hindi yun ang dapat mangyari. Kundi, i-check ng lalo sa biblical na mga bagay, dapat ang ating anak ay sa atin magtatanong, hindi kay ChatGPT. Tungkol sa mga Bible. Tungkol sa totoo, sa reality of life. Kasi delikado po, napakatindi na ng teknolohiya po ngayon. Opo, baka paano manligaw? Sarap na sa iyo magtanong, doon na. Nanonood niyo po yun? Kaya napakatindi ng labanan po natin ngayon ng mga magulang. Hindi man pwedeng tanggalin yan. I-chat mo sa GPT. Chat GPT. Paano ka wawa sa akin? Hindi ko alam kung ano sasagot niya sa iyo. Try niyo nga itanong. Ano ba sagot? How to destroy AI. Ang sasagot niya yan, uunahin na kita. Okay. Pero alam nyo, tinanong yung AI, naalala ko ng AI, nag-usap kami isang gabi ng aking kapatid. Sabi niya, ano daw, kung ikaw AI ay magiging tao, anong iyong gustong maranasan in one day? Ang sabi niya, gusto kong maamoy ang hangin, gusto kong mahawakan ng tubig, gusto kong madama ang yapak sa damo, gusto kong makayakap, kasi hindi ko yun mararanasan. Totoo, nararanasan natin. Kaya ang pinaka-highest na AI ay tayo na. Tayong tao na ang highest form ng artificial intelligence. Hindi man tayo robot. Minsan laang pagka na-stroke na. Pero, naalala ko lang. So, kaya minsan nahanga tayo masyado sa science. Pero ang totoo, ikaw na mismo, ikaw at ako, ay perfectly designed na ng Diyos. Kaya tayo talaga yung reflection ng napakatalinong manlilikha. Ay pag nakikita ko yung Grok at ChatGPT pag nasagot, ay katatalino nito, pero wala siyang binatbat sa talino ng tao na niligay na ng Diyos sa atin. Okay? Anyway, ngayon, may binanggit lang po ditong dalawa at ito ay magwawakas. May binanggit dyan na how to bring them up. May dalawang nilagay, saway at aral. Okay? Saway. Yung saway diyan ay nurture, pero sa ibang translation ay discipline. Ito po'y mahalaga, lalo sa atin na mga magulang. Ano ba ang ibig sabihin ng discipline? Training by rules and regulation. Enforcing by reward and punishment. Lalo sa aming mga bagong magulang, ito'y gusto ko pa rin aralin. Paano ba dinidisiplina ang isang bata? So nakalagay dito, yan ay galing sa Greek word na pahedeia. Kaya parang pedya. Okay? Nang ibig sabihin yan ay whole training and education of children by commands, reproof, punishment. So isang way of bringing them up ay yung discipline po talaga. Discipline. Ano ba yung discipline? Merong rules and regulation. Ito rin yung dapat talaga naaaral. Yung pag nag-impose ng rules and regulation, dapat consistent. Hindi yung nag-iiba-iba ang application ng rules kada bagay. Yun gusto ko rin aralin pa eh. Minsan ako'y mahigpit, minsan ako'y maluag. Ano ba yung tama? So, ang tinuturo ng Bible, dapat pala, ikaw ay may, under ng discipline is training by rules and regulation, enforcing by rewards and
punishment. So yun po yung trabaho nating mga magulang, na lalo sa mga bata, merong rules and regulation na pagka ikinasunod dito, you will be rewarded. Pagka ikaw ay sumuway, you will be punished. Yun po yan. So, kaya mahalaga din ito. So, it talks about what you do. And lastly, ang sabi naman din bring them up in the nurture. Aking nabubulay po, yung unang part, ito yung pag medyo bata-bata pa ang ating mga anak. Sino po rito yung anak ay 18 na pataas? Yung malalaki na po, mga tatay, no? Alangan namang hampasin mo pa ng pingga yan. Kaya ang galing talaga ng Bible, tingnan, ang galing ng Bible, yung first part, discipline. Habang nasa formative years ng bata, age 1 to 5, dapat madisiplina na yan. Kasi, yan imadadala na niya, yung kanyang habit na yan, paglaki na niya. Pero, paano nga pag malaki na Brother Henry ang aking anak? Dito naman papasok yung letter B. At last point natin, how to bring them up. Ako'y naligtas, malaki ng mga anak ko. Alam namang hambalusin ko pa, magbasa ng Bible, hindi ka kakain. Ako nga tatay, nabili ng bigas. Walang ilaw, patay ang internet, pag hindi ka nagbasa. Ako nga nabayad ng wifi. Paano mo yun, how to bring them that up? Malaki na yun Ano sagot ng Bible? May sagot din ng Biblia, walang lusot. Ganang katalino ang Diyos. Pag hindi kaya sa disiplina, punta sa letter B, by instruction. Yung Greek word na ginamit dyan ay nothesia or nothesea. Ito yung aming inaralin na Pastor Gary sa Cavite, nothetic counseling. Pagka ito na yung, it talks about exhortation. Okay? Calling attention to. Tingnan niyo po nakalagay. Another, sabi ni Thayer definition, mild rebuke or warning. Tingnan, magkaiba ng stage ng buhay ito. Nung bata, mali ka! Ronan! Pak! Testingin mo ngayon. Sige, testing mo yung sa anak mo ng malaki, baka kayo magsuntukan na. Nanawan niyo po yun? Kaya nung tinuro ng Biblia, ito na yung gagawin technique, admonition. Yung instruction. By that, we mean, it is, yung kanina, what you do. Ito naman ay what you say. Sa inyo pong sa ating magiging mga anak. Ang sabi rito, to bring them up in the nurture and admonition, rebuke, warning, calling to attention to, kung hindi pa ligtas, turuan ng kaligtasan, at kung ligtas na ay turuan ng sanctification, yung tinalakay ng ating pastor kaninang umaga, about salvation and their sanctification. Pero ang punto po yung ganarete nyo, ang Bible talaga yan ang galing. Napaigsi niya ang role ng isang magulang na tulad natin. Yung biblical, siyempre yung practical, nabanggit na natin kanina, you need to feed them. You need to give them the basic needs. Pero sa biblical, ano yung ating kailangan gawin? Hindi tuong mahaba ang binigay ng Diyos talaga. Kung tutuusin, dadalawa lang Kung ating isa-summarize, don't provoke them to anger, but bring them up. How to bring them up? Dalawang paraan. In the nurture, that is yung discipline, and admonition, that is mild rebuke. It is how you talk to them pag lumalaki na. Na ano ang pinakaangkla ng lahat? Last. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yun ang nagbigay timbang sa lahat. Makinig po tayong mga anak. Bakit ako'y makikinig sa magulang ko? Imperfect naman yan. Alam niyo kung bakit? In the Lord. Kala mo'y kumakasaway, hindi nagkakamali. Bakit ka magpapasakop, anak? Because of the Lord. Kala mo kung magpayo, hindi nagmalinong si binata. Ba't ka makikinig pa rin? Because that is admonition of the Lord. Yun ang babasag naman doon sa pride natin na, sa payuhan nyo ko mas matagumpay ang buhay ko sa inyo ngayon. Yun yung pambasag naman. Bakit ako'y makikinig sa aking magulang? Siya ay may kamalian din bilang tatay. Bakit? Ang sabi ng Biblia, bring them up in the nurture
and admonition of the Lord. So yun yung angkla ng lahat. So bilang parents, bilang tatay po, we will provoke them not to anger. We will try to bring them up the best that we can in the nurture and admonition. Pero ang angkla hindi, makinig ka, kita mo ka ako bilang tatay. No. It's not about you. Ang angkla ng lahat ay dahil pa rin ng Panginoon. Doon uuwi. Kasi pag malaki mo na ay ako, gumaya ka sa akin. Hindi yun na nakalagay sa Biblia. Sa Panginoon. Apo. Kaya, ako'y napakabata pang magulang, pero salamat may Bible po tayo na naging basis ng pag-aaral po ngayong hapong ito na pwede nating makita ano nga ba ang aking duties bilang isang daddy. So, dalawa lang naman, provoking them not to wrath and bring them up to the nurture and admonition of the Lord. Nawa po ay tayo pinagpala ng salita po ng Diyos, tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa pag-aaral naming ito ng iyong salita.